Please marry me. Bilyonaryong single dad. Nagmakaawa sa isang homeless na babae. Pero yung hiningi niya bilang kapalit, nakakagulat talaga. Isang 40 anyos na bilyonaryo na naka-navy blue suit, lumuhod sa maruming kalye, hawak ang red velvet ring box sa harap ng isang homeless na babae na suot ang punit-punit na kayumangging damit. 3 taon na ang nakalipas, siya ang nagligtas sa buhay ng anak nito, tapos bigla na lang nawala. Ngayon natagpuan na niya ito at nagmamakaawa siyang pakasalan siya. Pero yung demand niya bilang kapalit, makakapagpagulat sa'yo. Bago tayo mag-deep dive, comment muna sa baba, anong oras na dyan at taga saan ka nanonood. Tara na, simulan na natin. Si James Morrison, 40 anyos na bilyonaryo, naka-navy blue suit at dark blue tie, nakatayo sa Fifth Avenue habang naghahanap sa siksikang kalye. Kumikislap ang mamahaling silver watch niya sa sikat ng araw habang kabog na kabog ang dibdib. 3 taon na siyang naghahanap sa isang tao. Tapos nakita niya na. Nakahinga siya ng malalim pagkatapos ng libu-libong dead end at walang tulog na gabi. Doon siya, laban sa brick wall, nakaupo ang isang babaeng mga 25 anyos, magulo ang kayumangging buhok. Punit ang brown jacket, tattered gray shirt, maruming brown pants. Basahan ang nakabalot sa paa. Maliit na backpack lang ang dala niya, lahat ng ari-arian niya. Kahit marumi na, kilala pa rin ni James. Si Sarah Mitchell. Ang babaeng nagligtas sa buhay ng anak niya. Lumapit siya, nanginginig ang mga paa. Excuse me, Dee. Napaurong ang babae. Hindi naman ako nanggugulo. Please, walang gulo. Sarah, bulong ni James. Sarah Mitchell. Nanlaki ang mata nito. Paano mo alam ang pangalan ko? Dahil 3 taon na ang nakaraan, nabasag ang boses ni James, iniligtas mo ang buhay ng anak ko. Itinapon mo ang sarili mo sa harap ng truck. Tapos nawala ka. Namutla si Sarah. Yung maliit na babae si Sophie. 8 na siya ngayon. Buhay siya dahil sa'yo. Araw-araw kong hinanap ka. Naalala ni Sarah. 6 na buwan na siyang homeless noon. Nakita niya ang 5-year-old blonde na batang humabol sa bola papunta sa kalsada. Paparating na ang mabilis na delivery truck, nakatingin sa cellphone ang driver. Hindi na nag-isip si Sarah, tumakbo, hinawakan ang bata, itinapon sa ligtas na lugar. Ang salamin ng truck ang tumama sa balikat niya. Dugo kahit saan. Lumapit ang lalaking nakasuit. Pero bago pa siya makapagtanong, natumba-tumba nang umalis si Sarah. You saved the baby, sabi ni James. Nagkasugat ka. Wala kang hininingi. Naghara ko ng 5 investigator para hanapin ka. Hindi mo ako inutangan ng kahit ano, sagot ni Sarah. Kahit kanino gagawin yon. 30 tao ang nanood. Ikaw lang ang gumalaw. Kinuha niya ang red velvet ring box, binuksan, bumungad ang napakalaking diamante. Alam kong mukhang baliw to, pero araw-araw kong naiisip to sa loob ng 3 taon. Inilagay mo sa panganib ang buhay mo para sa anak ng estranghero. Hayaan mo akong ibigay sa'yo ang buhay na dapat sa'yo. Sarah Mitchell, papakasalan mo ba ako? Natigilan ang mga tao. May huminga ng malakas. Naglabasan ang mga cellphone. Ano, gulat ni Sarah. Baliw ka ba? Alam kong matapang ka. Alam kong iniligtas mo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Alam kong 3 taon ka nang nasa kalye. Deserve mo ng mas maganda. So charity too. Mayaman na lalaki, ililigtas ang mahirap na homeless, malamig na sagot ni Sarah. Hindi. Ito ang paraan ko para mabayaran ang utang na imposible ko ng suklian. Sarah, pakinggan mo muna ako. Tumigil si Sarah. Ano bang klaseng deal? Yung totoo. Namamatay ang nanay ko. Cancer. 6 na buwan na lang. Huling-hiling niya, makita akong kasal at may mother figure si Sophie. Namatay ang asawa ko noong 2 taon pa lang si Sophie. Kami na lang 2 mula noon. Kaya gusto mo ng peking asawa para sa nanay mo? Partnership, git ni James. Makakakuha ka ng bahay, seguridad, pagkain. Makikilala ni Sophie ang kanyang hero. Makakapagpahinga ang nanay ko. Panalo lahat.
Tinitigan ni Sarah ang bilyonaryong lumuhod sa maruming sidewalk, hawak pa rin ang singsing na mas mahalaga pa sa 10 buhay niyang trabaho. May parte sa kanya na gustong sumigaw ng. Pero nakaligtas siya sa kalye dahil matalino siya. May conditions ako, mahina pero seryosong sabi ni Sarah. At hindi mo magugustuhan ang hihilingin ko. Ano man yon? Kahit ano. Maging maingat ka sa pangako mo, bilyonaryo. Tumayo si Sarah, tinitigan siya sa mata. Una, ayaw ko ng pera mo. Walang bank account, walang credit card. Papayag akong maging asawa mo para sa nanay mo, pero hindi ako gold digger. Napatanga si James. Sobrang reasonable naman yon. Hindi pa tapos. Pangalawa, gusto ko ng totoong trabaho. Hindi peking trabaho. Kikita ako ng sarili ko. Kaya mo ba yon? Siyempre. Anong trabaho mo dati? Social worker. Tinulungan ko ang mga homeless teenagers na makahanap ng resources, housing counseling. Magaling ako roon. Tapos nawala ng funding ang non-profit. Nawala lahat. Natapos ako rito. Kaya ko iyon. Makakagawa ako ng tawag. May babalik kita sa field na iyon. Hindi pa rin tapos. Pinutol ni Sarah. Narito na ang parte na sasabihin mong punta ka na sa impyerno. Gusto kong pondohan mo ang isang homeless shelter. Hindi maliit na bagay. Malaking facility. Tunay na matutulungan ang mga tao. Lumapit siya. Para sa mga babae at bata. Buong medical facilities, doktor, nurse, gamot, mental health counseling, job training na talagang magiging trabaho, childcare para makapagtrabaho ang mga nanay. Lahat ng kailangan para makalabas na talaga sa kalye, hindi lang mabuhay. Alam mo ba magkano yon? Tanong ni James. Dozens of millions. Baka higit pa. Sobrang mahal. Kung ganun, kunin mo na yung singsing mo at umalis ka na. Kinuha niya ang backpack. Bakit? Desperate na tanong ni James. Bakit hindi mo hiningi para sa sarili mo? Kotse, alahas, damit? Namula ang mata ni Sarah, puno ng luha. Kasi 6 na buwan na ang nakaraan nakita ko sa bisig ko ang pagkamatay ng 16 na anyos na babae. Naging malamig ang dugo ni James. Lily ang pangalan niya. Tumakas siya sa foster home kung saan sinasaktan siya. Walang mapuntahan. Walang pamilya. Walang pera. Nahanap ko siya sa ilalim ng tulay noong Enero. Sinubukan kong panatilihing mainit. Binahagi ko lahat ng meron ako. Pero hindi sapat. Nabasag ang boses ni Sarah. Namatay siya sa lamig habang hinahawakan ko ang kamay niya. 16 anyos. Namatay siya dahil wala siyang ligtas na matitirhan. Iniligtas ko ang anak mo sa truck pero hindi ko nailigtas si Lily sa lamig. Marami pang katulad ni Lily ngayon dito, galit na sabi ni Sarah. Mga teenager na tumatakas sa abuse, mga batang nanay na may baby, mga babaeng tumatakas sa karahasan. Namamatay sila. Kaya kung gusto mong pasalamatan ako, huwag mo akong bilhan ng diamante. Tulungan mo akong iligtas sila. Tinitigan ni James ang homeless na babaeng nakapunit na kayumangging damit. Pwede niyang hingin ang milyon para sa sarili, mansion, Ferrari. Pero hiniling niya na tulungan ang mga estranghero. Okay, mahinang sabi ni James. Ano? Okay. Pondohan ko ang shelter mo. Lahat ng sinabi mo, gagawin natin ng tama. Ikaw ang magpapatakbo. Kapalit, pakasalan mo ako. Tulungan si Sophie. Makipagkita sa nanay ko. Deal? Seryoso ka? Dosena-dosenang milyon? Dahil hiniling mo. Dahil hiniling mo. 3 billion ang worth ng company ko. Ito ang unang beses na may humingi sa akin na gastusin ang pera ko sa bagay na talagang mahalaga. So, dead serious ako. Baliw to, estranghero tayo. Wala tayong pag-ibig. Pero minsan ang baliw ang kailangan ng mundo. Papakasalan mo ba ako at tulungan mo akong bumuo ng bagay na may saysay? Naisip ni Sarah ang malamig na kamay ni Lily. Ang lahat ng iba pang Lily na natatakot at nag-iisa. Bulong niya. Sana tulungan tayo ng Diyos. Papakasalan kita. Isinuot ni James ang singsing. Malaki ito sa payat niyang kamay pero kumislap sa araw.
Nagpalakpakan ang mga tao. May sumigaw, viral na to. Tara na, iuwi na kita. Hinihintay ka na ni Sophie ng 3 taon para makilala ka. Sandali, may aso ako, si Max. 2 taon na niya akong iningatan. Saan man ako pumunta, sumasama siya. Lumitaw ang isang gusgusin na kayumangging aso, kinakabahan ang buntot. Tumawa si James. Siyempre may aso ka. Pamilya na rin siya ngayon. 3 oras pagkatapos. Nakatayo si Sarah sa banyo ng mansyon ni James, malinis na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaayos na damit. Nandoon pa rin ang sing-sing. Sa baba, naghihintay si Sophie. Ang maliit na blonde na batang iniligtas ni Sarah. Pagbaba ni Sarah, bulong ni Sophie. Ikaw yung angel lady, matagal nang sinasabi sa akin ni Daddy ang tungkol sa iyo. Lumuhod si Sarah. Hi, Sophie. Ako si Sarah. Yakap ni Sophie sa liig niya. Salamat sa pagliligtas sa akin. Mahal na kita kahit ngayon pa lang. Tumingin si Sarah kay James. Luha sa mata nito. Baka mag-work nga to. 6 na buwan pagkatapos. Binuksan ang Morrison Family Homeless Shelter. 200 beds, buong medical facilities, mental health counseling, job training, childcare. Nakatayo si Sarah sa ribbon cutting, naka-blue dress, sing-sing sa daliri, katabi si James at Sophie. This one's for you, Lily, bulong niya. At sa lahat ng katulad mo. Pagbukas ng pinto sa unang mga pamilya. Na-realize ni Sarah. Nagsimula ito bilang business deal sa estranghero. Pero kahit papaano nakahanap siya ng tunay na pamilya. Kung na-touch ang puso mo sa kwentong to, pindutin mo yung like at mag-subscribe para sa marami pang incredible stories. Comment naman, kung ikaw si Sarah, ano ang hihilingin mo? Kita-kits sa susunod.